Huwag-huwag nating kag kasanayan yung mga mangialam ng buhay ng iba at saka yung tutularan natin yung mga payabangan ng handaan. Huwag na huwag nating gagayahin ng ganyan. Diyos ko, alam niyo ba, yung kapitbahay namin, Diyos ko, taon-taon na yata nanganganak. Ano ba yun? Parang hindi nahihirapan sa buhay. Taon-taon nanganganak. Tapos yung mga handaan para makapaghanda lang ng mga bonggang-bongga ay nangungutang kahit mga porsyentuhan. Diyos ko, hindi naman sa ako'y nangingialam. Yan lang eh nakikita ko. Hindi naman sa nangingialam ako, ano kang pakialam ko sa kanila, eh, anong gusto nila. Pero, no, Diyos ko, ganun pala. Pero, ayan, ganyan. Tapos, kami ng asawa ko, nagbalak din kami magpakasal. Sabi ko, amore, baka naman pwede tayo magpakasal ng bonggang-bongga dahil siyempre foreigner ka, ayoko namang mapahiya sa mga tao dahil siyempre payabangan na din lamang, edi makikiuso na ako sa yabangan, ganyan. Eh wala naman tayong pera, sabi ng asawa ko. Sabi ko, pwede tayong umutan ng porsyentuhan dahil yun naman pwede nating masambot sa kita ng ating kasal dahil marami tayong kukunin ninang, siguro nasa mga 50 ninang at ninong para baka tutubo pa tayo. Ayan, hindi naman sa payabangan kaya lamang, eh, siyempre foreigner yung asawa ko, gusto ko yung bonggang-bongga, yung ganyan na nga, ayan. 'Di ano na, na-set na namin yung aming kasal, 'yan, 'di umpisa na. Sabi ko, sabi ko sa mga pamangkin ko, mamili na kayo ng mga pansabit, ganyan-ganyan. 'Di kumpleto, mga isang kahong suman, ganyan-ganyan. Tapos, may mga cake-cake pang ganyan. Tapos, 'di yung isa kulang. Sabi ko, "Tagay, parang wala yata yung toyo, ketchup at saka yung mga asukal at asin, kulang yata yan." Sabi ko, "Wala ding tamales," ganyan. Tapos yung mga baboy ang kukunin niyo yung talagang matataas ang timba, mga 100 kilo para malaki ang sabog ng mga ninang, ganyan, ganyan. Tapos mag-imbita tayo ng marami para maraming mga regalo, maraming magbigay ng pera, ganyan, ganyan. Ayan, dumating na ang kasalan. Ito na. Ayan, 'di siyempre ako'y tinitingnan ko yung mga bisita para malaman ko kung talagang ayos ang mga bisita, ayos ang kain para hindi ako masira, hindi kayo masira ng asawa ko dahil siyempre foreigner ang asawa ko. Hindi siya ako'y nagmamalaki ganyan, ganyan. Ayan, Diyos ko, nakita ko yung iba, yung mga ibang mga bisita, balawbaw ang plato. Balawbaw talaga, labis-labis yung mga kinukuha. Sabi ko, ano ba 'tong mga bisitang ito, sobra namang hindi alam na porsyentuhan pa yung aming ginastos. Naku, nagbubukas na kami ng regalo. Diyos ko, ang mga regalo, Diyos ko, 6 na baso, wala man lang ang nagbigay ng sobra. 6 na baso yung binibili sa palengke. Tapos, isang dosenang tasa, isang dosenang pinggan, tapos may mga kutsara na ang ninipis pa, hindi naman stainless. Ano ba yun? Paano namin masasambot? Tapos yung mga ninang namin, akala naman namin, ang ibibigay ay yung presyo talaga ng mga isang paan ng baboy. Tapos kung mga bigay ng isa, electric pan, hindi pa yung mataas ha, yung parang ipinapatong lang sa mga table, yung isa ice box. Diyos ko, paano naman ito masasabot? Yung isa may rice cooker pa na, ang liit. Sabi ko, para mang hindi kami mag-aanak at ang rice cooker pag binigyan ng isang ninang namin. Ayan, so, nagkwintahan na. Sabi ko, Amore, paano yan? Nakayabang nga tayo, hindi naman natin masasambot yung ating kinita sa kasal. Yan, naku, hiyain na, Amore. Basta tayo nakayabang, ayos na yun. Ay, dumating na yung gabi. Na, sabi kay Amore, tayo mag-honeymoon din. Dahil nga siyempre, kahit tayo lugi, sakitan ng kasal, ay mag-honeymoon pa rin tayo. Ayan, dumating na, ayan. Sabi kay Amore, ako muna bibili ng kondom dahil nga siyempre, unang gabi natin, hindi ko pa naman nakikita ang sa iyo dahil nga siyempre, kunyari lang. Kunyari ako ay virgin, hindi ko pa nakikita ganyan. Punta ako sa tindahan, nagtanong ako. Sabi ko, "Ma'am, meron kayong tindang kondom?" Sabi, "Oo, meron. Anong size ang kailangan mo?" Sabi ko, "Pwedeng XL?" "Ay, ang laki naman ate. Ay, foreigner raw yung asawa ko." "Ganun ka? Oo, may XL din." Ayan. Di nakabili na ako. Uwi na ako. Nakagat ang dilim. Suot na ako ng palda, yung paldang maiksi. Tapos, hindi na ako nagpanty. Oo, dahil siyempre, para hindi na mahirapan yung asawa ko. Siyempre,
kaya lang ang laki ng inutang sa mga porsentuhan tapos, hindi ko pagbibigyan ng ayos ang asawa ko, hindi na talaga ako nagmantika ng ganyan. Ayan, sabi niya, "'Di halik na ng halik, yakap ng yakap, Amore, para namang ang aga pa." Sabi, "Sige na Amore." Gano'n. 'Di ulak ng ulak. 'Yan, umpisa na. Ay siya ilagay mo na ring kondom at dahil ayaw ko pang mabuntis at kailangan nating mabayaran ang ating utang na kinuha sa porsentuhan, ayan, lagay mo na. Diyos ko, nung inilalagay na, sabi ko, "Amore, parang ang luwag yata." Sabi ko, Diyos ko, ano ba 'yan? Hindi ko alam, akala ko naman porke foreigner ang laki. Sabi ko, hindi pala XL ang size ng kanya, extra small pala. Sabi ko, "Amore, siya tanggalin mo na, sobrang luwag. Hindi naman yan pantalon para lagyan ng sinturon para humigpit." Diyos ko, ano kaya? At tapos yan. Di siyempre, asawa ko nun, hindi na ako makakahindi. Ayan, nag-umpisa na. Sabi niya, "Amore, parang kiliting-kiliti ako, Amore." Nung ako'y nakikiliti, sabi ko ganyan, "Amore, parang kalahating oras na tayong naggaganyanan tapos parang hindi ka nadaing." Kanina pa ga? Aray ko pala. Hindi ko naman alam. Akala ko naman may bulate yung puwet ko dahil kapupurga ko lamang at sabi ko nga'y mabulate at ang tako ko ng asukal, mga pakumbo. Sabi ko baka ako mabulate, Diyos ko, yung pala nandoon na sa loob. Sabi ko, ako pa naman kiliting-kiliti. Ayan, wala ko ang kiliti. Pero hindi man ako naman ginaganan. Parang nakikiliti lang ako para lang ma-feel niya. Sabi ko, hindi umaray din naman ako Diyos ko, kalahating oras na pala yung ako'y umaray. Sabi ko, parang hindi tuloy nahalatang ako'y birthday. Kaya sabi ko, "Amore, bukas na natin ituloy dahil ako'y utot na kaya na pang kabag ang tiyan ko." O sige, bukas na nga lang. Diyos ko, pagkaganon naman ang papangasawa mo, magaling pa yung nanghuhuli ng kurokya at nagsusundot ng lastiko at may mapapala. Ay naku, ganyan ang aking naging karanasan sa buhay na hindi ko malilimutan. Ayan, ang pagsisisi ay laging nasa huli, wala sa unahan.